yung batas na yan, dapat yan ang alam ng OFW pag siya ay sumalang sa pagiging buhay OFW. Dapat alam mo ang pinasukan mo. Hindi yung apply ka na ng apply, pagkatapos pinos kang pinos. Akala mo, pagkatapos ng pinos, okay ka na. Tama? Kasi marami sa mga kababayan natin. O kapong, muntik madali ng scam. Muntik madali. Pero nakalata siguro, sabi ko kasunod, puto yung pinangihin sa akin, ingat kayo. Ginagamit yung mga pangarang celebrity. Diba? Tapos ipos, manalo ka ng 20,000. Padalhan ka namin. Ay, hindi sapat. Yung balance mo. Bigay ka muna ng 1,000. Pagkatapos kung gusto mo mas malaki-laki ang makuha mo, kasi pinadalhan ka namin ng 20,000, dapat gawin mo 5,000. I-times 5 namin, o diba? Alam ko kasunod ng puti pina. Sabi ko, loko. Kaya ingat. Kamusta yung excitement nyo ngayon? Taas yung mga may excitement. So 100% pa? Kung kanina 100% ang excitement mo, after ko mag-talk sana, hindi mababawasan. Bakit? Batas ang ating pag-usapan ngayon. Anong batas? Mr. Shab? Ito. Kasi, ang isang OFW, bago siya mag-bidus, dapat siya nakapag-sign ng kontrata. Sabi ng iba, sign ng kontrata. Bakit kami wala pa? Kaya bawat pangyayari, kung nangyayari sa'yo, bawasan ko ng 20%. Kaya kung kanina super excited ka, yung excitement mo umabot ng 100%. Pero kailan may narinig ka sa akin ngayon, ibig sabihin, bawas na ng 20% yung excitement mo. Ang natira 80%. Ay hindi ka nakapag-sign ng kontrata. Pero baka ginawa lang ng agency, no? In advance lang kasi malayo ang pinanggalingan ninyo. Sabi ko iba, sabi ko din, ay salamat naman. Dapat nakapag-sign ng kontrata. At dapat mula nag-apply ka tabisan 60 to 90 days prior, dapat nakaalis ka na. Ha? 60 to 90 days prior? Bakit kami? 9 months na. May ibig sabihin, may problema ka na naman. Another 20%, ang nabawas sa'yo ngayon, ang natira is 60%. At dapat, kailangan ka bakit makaalis kasi ang pinaraman, bayad ng placement fee. Pag nagbayad ka ng placement fee, ang salary is 20,000, magkano ang placement fee, dapat equivalent o 1 month salary. Ha? 1 month salary? Bakit sa akin? Sobrang laki. Another 20%. Ang magbawas, ang natira. Ano, 40% na lang. Kaya iba dyan yung halos hindi na makangiti. Kasi nangyari na. Sabi nila, nakikita ko dyan ito. At dapat, pag nagbayad ka, sa lugar, sa Jollibee, sa shopping, sa McDo, Max, sa mall, hotel, o restaurant, dapat sa loob na ABC, hindi sa loob na Jollibee. Sa Lima. Bakit ko yun? Jollibee. Another 20%. Magkano? 20% na lang. At dapat ay mayroong kaukulang resibo. Sabi ba? Sabi. Bakit ako lang resibo? Problema, kanina excited ka. Yan ang tandaan nyo. Ingat. Walang tigil ngayon. Maraming gumagamit sa pangalan ng agency na para nga makapag-recruit at makapulimbat ng pera sa mga OFWs katulad nyo. Ingat po kayo. Nangyari man sa inyo ngayon, huwag kalimutan i-inform ang inyong agency upang hindi sila madamay sa mga nangyayari sa labas. Bakit? Anong batas? Ang nalabag? Batas ng Republic Act 8042 of Anti-Illegal Recruitment or 10022 as amended of Anti-Human Trafficking Violation. Ibig sabihin, non-billable habang buhay na pagkabilagbo pag nahuli yung suspect. Kaya dapat, ingat. Maawa po kayo sa inyong agency. Lahat ng pangyayari sa labas ng bansa, hindi alam ng agency. I-inform po sila. Bakit? Baka makansila ang kanilang license to operate. Ayos ba? Bakit? Madamay sila.
accessories of the crime. Malinaw? Dapat ingat. Kumusta? Yung excitement niyo, okay pa? Ang tanong. Pagdating sa labas ng bansa, kung ano pinirmahan mo sa labas, sa Pilipinas, dapat yan ang masusunod. Malinaw? O, paano kung hindi nasusunod, i-inform pa rin inyong agency. Kung hindi, nyo makontak. Ang number ko, tulad ng sinabi ko kanina, dyan, sa binigay ko sa inyo, pwede yung tawagan, or kontakin. Ako po ang mag-inform sa kanila. Pagkikiusapan namin ng ayos, ang purpose lang mapabilis ang pagsulong ng problema na hindi na makarating kahit kanino, lalo na sa abogado. Bakit? Pag ang abogado, pira-pira na ang labanan. Tama? Dito, sa aming partidos, libre at lifetime ang servisyo. Bawa sakit sa ulo ninyo